Simulan natin sa matinding hiya. Ang sarili kong asawa, si Rogelio, nakipagsabwatan sa aking manugang, si Andrea. Plinano nilang nakawin ang buong panaderya ko. Ang tawag nila sa akin? Matandang hukluban. 4 na dekada akong nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang nagpayaman sa kanila. Pero akala nila, mananatili akong tahimik. Nagkamali sila. Nang makita ko ang pampadulas sa kotse niya, alam kong panahon na. Ang aking lihim na yaman ay hindi pera. Ito ay ang katotohanan. Ang super glue na ipinalit ko. Hindi ito simpleng paghihiganti, mga mahal. Ito ang pagbawi sa aking dangal. Ipakikita ko sa kanila ang leksyon na hindi nila malilimutan. Kung nakaramdam na kayo ng ganyang sakit, paki-like at i-share ang video. At paki-comment, saan kayo nanonood? Kwentuhan ninyo ako. Sumakay ako sa sasakyan ng aking asawa, si Rogelio, at may nakita akong tubo ng pampadulas sa lalagyanan sa harap. Wala akong imik, palihim ko lang itong pinalitan ng matibay na pandikit. At ang sumunod na nangyari ay napilitan ng aming mga kapitbahay na tumawag ng bumbero. Naupo ako sa hapagkainan. Ang katahimikan sa bahay ay kasinsin ng hamog sa umaga. Isang katahimikan na naging tila panauhing hindi gusto. Ang lumang orasan sa dingding, isang regalo sa kasal mula sa aking yumaong ina, ay tumitiktak ng walang humpay, tila nag-aakusa. Bawat tunog ay masakit na paalala ng isang buhay na sinimulan kong paghinalaan na isang maganda at maingat na inayos na kasinungalingan. Si Rogelio ay kararating lamang mula sa isa sa kanyang napakaraming business dinner. Hindi lang siya mukhang pagod, kundi tila may bumabagabag sa kanya, na para bang may dala siyang lihim na masyadong mabigat. Ang kanyang mukha ay mapa ng pagod at pagkakasala, na may mga guhit sa paligid ng kanyang mga mata at bibig na hindi ko pa nakita noon. Ibinato niya ang jacket sa sopa nang may pagod na tila nagpapanggap, niluwagan ang kanyang kurbata na para bang isang sintas na gusto niyang makawala, at bumagsak sa kama. Ang pamilyar na springs ay umungol sa bigat niya, hindi man lang nag-abalang maligo. Ang mahinang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nanatili sa hangin, ngunit ito ay nahaluan ng isang bagong bango, isang matamis at mabangong floral perfume na parang isang panghihimasok, isang walang hiyayang pag-amin mula sa isang buhay na hindi ko alam na mayroon siya. Makalipas ang ilang minuto, ang mahinang hilik niya ay pumuno sa bahay, isang tunog na minsan ay nagbibigay ginhawa sa akin. Ngunit ngayon ay parang nang-aasar na lulabay. Isang lulabay para sa isang mangmang. Tumayo ako, kumilos ng tahimik at sanay na kagandahan ng isang asawa sa loob ng 40 taon. At sinimulan kong ayusin ang kalat na iniwan niya sa sala, ang kanyang jacket, pitaka, cellphone at lumang laptop. Ang screen ng telepono ay nakabukas pa rin, isang bagong email ang nagniningning na parang masamang pangitain. Napakunot ang noo ko. Hindi kailanman gumamit ng email si Rogelio. Palagi niyang sinasabi, "Elena, masyadong komplikado ang lahat ng tech stuff na ito. Mas gugustuhin ko pang tumawag." Ngunit ngayon, isang email, nandyan mismo sa harap. Isang digital ghost mula sa isang buhay na hindi ko alam na ginagawa niya. Dahil sa morbid na kuryosidad na sa tingin ko ay parehong mali at kailangan, binuksan ko ito. Ang mensahe ay maikli, ilang salita lamang, nawawasak sa aking mundo. "Ang galing mo kagabi, Papa." Sinundan ito ng isang pulang puso, isang simbolo ng pagmamahal na tumusok sa aking sariling puso ng may malamig, matalim na sakit. Napako ako na para bang may sumampal sa akin. Ang digital world ay isang malupit na salamin na nagpapakita ng isang katotohanan na masyado akong takot makita. "Papa." Umuukil-kil ang salitang ito sa aking isip. Sino ang tumatawag sa kanya niyan? At sa ganoong ka-intimate at mapagmahal na tono? Nag-swipe down ako, nanginginig ang hinlalaki, naghahanap ng higit pang mga palatandaan. Ngunit wala. Isang kakaibang email address lamang, isang halo-halong walang kabuluhang mga karakter na hindi nagbigay ng sagot, kundi mas maraming tanong. Isang panginginig ang dumaloy sa akin, hindi dahil sa lamig, kundi mula sa matinding, malalim na takot. Parang malamig na hangin na pumapasok sa lamat ng pinto ng aking buhay,
na nagbubunyag ng isang lihim na silid na hindi ko alam na umiral. Sumulyap ako sa silid tulugan at nakita kong tumalikod si Rogelio nang may umuungol na hilik. Ang kanyang mukha ay tahimik at payapa, isang matindi at nakakagalit na kaibahan sa bagyong nagngangalit sa loob ko. Ang puso ko ay kumakabog na parang sa isang magnanakaw, isang balisa at nagkasalang tibok. Mabilis kong ibinalik ang telepono, nanginginig ang aking mga kamay kaya halos mabitawan ko ito. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Ang aking mga galaw ay ngayon ay mekanikal, tila robot. Kinuha ko ang kanyang maruruming damit upang dalhin sa laundry. Habang sinusuri ko ang bulsa ng kanyang pantalon, nakaramdam ako ng isang nakatiklop na piraso ng papel, presko at bago. Ito ay resibo mula sa isang mamahaling steakhouse sa Tagaytay, may petsa ng gabing iyon. Napakunot ang noo ko. Tagaytay? Sinabi niya sa akin na makikipagpulong siya sa kanyang mga kasosyo sa Makati. Isang maliit at mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Galit si Rogelio magmaneho patungong Makati. Ang Tagaytay, sa kabilang banda, ay kung saan nakatira ang kanyang ina bago siya pumanaw. May magagandang alaala siya doon, isang katotohanan na madalas niyang ipinapaalala sa akin. Ngunit sino ang kasama niyang naghapunan sa Tagaytay habang nagkasinungaling sa akin na nasa Makati siya? Ang resibo ay nagpakita ng party ng dalawa. Isang bote ng mamahaling Cabernet Sauvignon, isang alak na binili niya para sa aming ika-10 anibersaryo, isang alak na hindi ko kailanman malilimutan, at main courses ng filet at pasta. Sinubukan kong alalahanin kung kailan ako huling dinala ni Rogelio sa ganoong lugar. Marahil 10 taon na ang nakalipas nang buksan ko ang aking unang panaderya. Ito ay isang alaala na nakaukit sa aking isip. Ang kumukutitap na ilaw ng kandila, ang kanyang mapagmataas na ngiti, ang paraan ng pag-toast niya sa aking tagumpay. Ngayon ang alaalang iyon ay isang kasinungalingan, isang kupas na litrato sa isang scrapbook ng panlilinlang. Kinuha ko ang sarili kong telepono at nang may tahimik, determinadong desisyon, kinunan ko ng litrato ang resibo at ang email. Ayaw kong maniwala, ngunit ang intuwisyon ng isang babae, ang intuwisyon ng isang asawa sa loob ng 40 taon ay isang malalim at primal na kaalaman. May nangyayari at kailangan kong malaman kung ano iyon. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi lang sa galit, kundi sa isang matinding takot sa aking buhay. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa gilid ng isang bangin at malapit nang masaksihan ang kamanghamanghang pagguho ng aking buong buhay. Nagpunta ako sa garahe. Ang lumang SUV ni Rogelio ay mainit pa rin, ang hangin ay makapal sa amoy ng gasolina at ng mahinang matamis na pabangong iyon mula sa kanyang damit. Binuksan ko ang pinto, isang maliit at malamig na takot ang humawak sa aking tiyan. Binuksan ko ang aking flashlight at sinuri ang bawat sulok ng upuan ng driver. Wala namang kakaiba, ilang barya lamang at isang walang laman na bote ng tubig. Ngunit nang abutin ko ang lalagyanan sa harap sa tabi ng pasahero, ang aking mga daliri ay humaplos sa isang bagay na plastik at madulas. Hinila ko ito at halos tumigil ang aking puso. Isang tubo ng ginamit na pampadulas na may tuyong residue sa takip, isang malagkit at nagpapatunay na ebidensya. Tumayo ako doon sa madilim na garahe, nakatitig dito na para bang isang maruming lihim, isang nakikitang pagpapakita ng aking pinakamasamang takot. Matagal na kaming hindi nagiging intimate ni Rogelio. Palagi niyang sinasabing pagod siya na ang edad ay sumira sa kanyang pagnanasa. Kaya, para saan ang pampadulas na ito? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Bawat pantig ay isang hampas ng martilyo sa aking marupok na realidad. Naparalisa ako, ngunit nagpanatili ng isang malinaw na isip, isang survival instinct ang kumilos. Ibinabalik ko ito ng eksakto kung saan ko ito nahanap. Pinunasan ko ang aking mga kamay ng napkin, kinuskos ang mga ito ng malalim, na para bang natatakot ako na ang pagtataksil ay mag-iwan ng permanenteng marka sa aking balat. Nagpatuloy ako sa paghahanap, sa pagkakataong ito ay mas maingat, mas methodical.
Sa ilalim ng likod na upuan, nakakita ako ng ilang gusot na napkins na babad sa matamis na floral perfume na hindi sa lalaki at hindi rin ang aking malambot at pamilyar na amoy rosas. Ang amoy ay banyaga, mapanghamon, isang malakas, bulgar na sigaw ng pagtataksil sa tahimik na santuwaryo ng aming garahe. Kumuha ako ng mga larawan ng lahat, ang pampadulas, ang mga napkins, na para bang maaari kong makuha ang amoy sa isang imahe. Isinara ko ang kotse at bumalik sa loob. Ang bigat ng ebidensya ay dumidiin sa akin. Mas mabigat kaysa sa anumang sako ng harina na naitaas ko. Umupo ako sa hapagkainan. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ulit ang telepono ni Rogelio. Sa puntong ito, halos sigurado na akong niloloko niya ako. Sinuri ko ang kanyang mga mensahe, ngunit work chats lamang, malamig at tuyo, parang desert landscape. Ang kanyang inbox ay walang laman, maliban sa kakaibang email na iyon. Sinuri ko ang sent at draft folders. Wala, lahat ay masyadong malinis, masyadong perpekto, kahina-hinala, na para bang binura niya ang bawat bakas ng kanyang panlilinlang. Isang master ng kasinungalingan, mapait kong naisip. Ang aking galit ay ngayon ay isang malamig at matigas na bato sa aking dibdib, at isang bagong, mas mapanganib na emosyon ang nagsimulang gumalaw sa loob ko. Isang pagnanasa para sa katotohanan. Isang pangangailangan na ilantad ang kasinungalingan kahit ano pa man ang halaga. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw at ang malambot na ilaw ay sumasala sa mga kurtina ng bintana, gising na ako, isang multo sa sarili kong bahay. Ang imahe ng pampadulas, ang resibo ng restaurant, at ang email na iyon ay hindi tumitigil sa pag-ikot sa aking ulo, isang venomous carousel ng pagdududa. Tumayo ako sa kusina, abala ang aking mga kamay, ngunit ang aking isip ay isang frantic whirlwind. Gumawa ako ng simpleng almusal, 2 piniritong itlog, ilang toast, at isang tasa ng malakas at itim na kape na gusto ni Rogelio. Halos hindi ako natulog buong gabi. Bumaba si Rogelio na mukhang pagod, gulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay inaantok pa rin. Umupo siya sa mesa, kinuha ang tasa ng kape, humigop at ibinaba ito ng kalahati pa ang laman. May mahalaga akong pulong ngayon, anya sa isang boses na husky. Isang nakasanayang linya na ginamit niya ng hindi mabilang na beses nang hindi tumitingin sa akin. Sigurado akong gabing-gabi na ako uuwi. Napakahusay niya dito, naisip ko. Ang madaling kasinungalingan, ang kaswal na tono, pinalamig nito ang aking dugo. Tumango ako ng may pilit ng ngiti, bagaman ang gusto ko lang ay sumigaw. Saan ang pulong? Kanino? Sa Tagaytay na naman? Ngunit nagpigil ako. Ang aking galit ay isang tahimik na apoy at simpleng sumagot. Sige, mag-ingat ka. Tumayo siya, binigyan ako ng isang magaan na tapik sa balikat, isang kilos na parang afterthought kaysa tanda ng pagmamahal at umalis. Sumara ang pinto, iniwan ang kusina sa katahimikan, at ako ay may hinala na lumalaki sa isang napakalaking katiyakan. Nilinis ko ang mesa at hinugasan ang mga pinggan isa-isa, ang ritmo ng gawain. Isang maliit na anchor sa bagyo ng aking emosyon. Hindi ako maaaring umupo lamang doon at mag-imbento ng mga teorya. Kailangan ko ng katotohanan, matibay na ebidensya. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Aling Mila, isang kaibigan mula sa nakaraang mga taon na tumulong sa akin nang una kong buksan ang panaderya. Minsan niya akong sinabihan tungkol sa isang mahusay na pribadong investigador na specialized sa mga kaso ng pagtataksil. Elena, kung kailangan mo, maibibigay ko sa iyo ang numero ni Ginoong Tomas, anya. Siya ay napaka-discreet at maaasahan. Hindi ko akalain na kailangan ko siyang tawagan, ngunit ngayon ay wala akong ibang pagpipilian. Dinayal ko ang kanyang numero. Nanginginig ang aking boses, bawat ring ay isang drumbeat ng aking lumalaking pagkabalisa. Hello Aling Mila, maaari mo ba akong tulungan na makipag-ugnayan kay Ginoong Tomas? Kailangan ko siya. Natahimik siya sa loob ng ilang segundo, isang paghinto na nagpapahiwatig ng maraming bagay bago sumagot. Elena, ano ang nangyayari? May ginawa ba si Rogelio?
Bumuntong hininga ako, ayaw kong pumasok sa mga detalye sa telepono. Ang aking pagmamataas ay may galos at sugat. Kailangan ko lang malaman ang katotohanan. Matutulungan mo ba ako? Si Aling Mila, isang babae ng ilang salita ngunit may matinding intuwisyon, ay sumang-ayon agad. At pagkatapos lamang ng isang oras, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ginoong Tomas na nag-aanyaya sa akin na makipagkita sa kanya sa tanghali sa isang maliit na cafe sa bayan. Ginang Roberts, huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo, isinulat niya. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na ito upang magbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Isang lifeline sa isang dagat ng panlilinlang. Sa tanghali, nagpunta ako sa cafe, isang maliit na lugar na may lumang mga mesang kahoy, at ang aroma ng kape ay pumupuno sa hangin. Isang amoy na karaniwang nagpapagaan sa akin, ngunit ngayon ay parang banyaga. Pumili ako ng isang liblib na sulok kung saan walang makakapansin sa akin, isang anino sa isang silid na puno ng ilaw. Pumasok si Ginoong Tomas, isang lalaking nasa edad, maikli at matipuno na may simpleng light blue shirt at philosophical eyes na tila nababasa ang lahat upang makita ang lampas sa ibabaw ng mga bagay. Inabot ko sa kanya ang isang flash drive na may mga larawan na kinuha ko noong nakaraang gabi. Ang kakaibang email, ang resibo ng restoran, ang tubo ng pampadulas, at ilang napkins. Ito lang ang mayroon ako, sabi ko, nanginginig ang aking boses. Hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko ay niloloko ako ng aking asawa. Ang mga salita ay parang abo ang lasa. Tumango si Ginoong Tomas, sinuri ang bawat imahe sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang professional facade na nagtatago ng anumang iniisip niya. Maingat siyang nagtala sa isang maliit na notebook. Ginang Roberts, naiintindihan ko. Sisimulan kong sundan si Ginoong Roberts ngayong hapon. Huwag kayong mag-alala, ipapaalam ko sa inyo sa lalong madaling panahon. Tiningnan ko siya, sinusubukang pigilan ang mga luha na nasusunog sa aking mga mata. Salamat, sabi ko ng mahina. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, anuman ito. Tumango si Ginoong Tomas nang may maawain na tingin, isang kislap ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang aking makakaya. Umuwi kayo at huwag gumawa ng anumang bagay na makapaghihinala sa kanya. Umalis ako sa cafe at naglakad sa gitna ng crowd. Ngunit nakaramdam ako ng kalungkutan na hindi ko pa naranasan. 40 taon ng kasal, isang buhay na binuo sa isang pundasyon ng tiwala na ngayon ay gumuguho sa ilalim ng aking mga paa. Nagtiwala ako kay Rogelio. Palagi akong naniniwala na siya ay isang family man, isang tao na makakasama ko sa anumang kahirapan. Siya ang aking bato, ang aking anchor. At ngayon narito ako, nag-upa ng isang estranghero upang sundan ang sarili kong asawa. Ang irony ay isang mapait na pildoras na lunukin. Pakiramdam ko ay nasa isang masamang pelikula ako, isang karakter sa isang drama na hindi ko kailanman inaudisyonan. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa panaderya, ang pamilyar na amoy ng yeast at harina, isang palaging nakakapagpagaan na presensya, sinuri ko ang mga delivery invoices. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ginoong Tomas. Binuksan ko ito. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang dugo ay umuugong sa aking mga tainga. Ito ay isang larawan ni Rogelio na nakasuot ng light blue shirt na madalas niyang suotin, na pumapasok sa isang fancy restaurant, na hawak ang kamay ng isang babae. Nag-zoom in ako sa imahe at tumigil ang aking puso. Siya si Andrea, ang manugang ko. Nakasuot siya ng isang masikip na itim na damit na may makapal na makeup, matinding pulang lipstick, at nakalugay ang kanyang buhok. Hindi sila mukhang biyenan at manugang, kundi parang magkasintahan na nagdi-date. Ang kanilang mga katawan ay nakaharap sa isa't isa, isang lihim na ibinahagi sa pagitan nila. Napaupo ako sa aking silya, nanginginig ang aking kamay habang hawak ang telepono. Andrea, paano ito nangyari? Sa mga family gatherings, si Andrea at Rogelio ay palaging nagpapakita ng pagiging malayo, halos hindi nag-uusap. Ngayon, napagtanto ko na ito ay isang masterful act,
isang pagganap para sa aking kapakinabangan. Nagpadala pa si Hinoong Thomas ng maraming larawan. Sa isa, nakaupo sila sa isang liblib na sulok. Ang mesa ay pinalamutian ng mga kandila at bulaklak. Si Andrea ay nakasandal sa kanya, nakangiti, at si Rogelio ay nag-toast sa kanyang baso ng may kakaibang lambing na tingin. Nakita ko ang larawan at nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking dibdib. Sa loob ng 40 taon, hindi ko pa siya nakita na tumingin sa akin ng ganyan, kahit noong bata pa kami. Noong ako ang babaeng iyon mula sa Cebu na may mahabang buhok at nagniningning ng ngiti, tiningnan niya ako ng ganoon, isang tingin ng tunay na paghanga, ng isang pag-ibig na akala ko ay akin. Ngayon ay kanya na. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating ang isang video mula kay Ginoong Thomas. Ang orasan sa dingding ay nagbabasa ng 232. Isinuot ko ang aking headphones, isang desperadong pagtatangka na panatilihing nakakulong ang lihim at pinindot ang play. Ang aking mga kamay ay nanginginig kaya halos mabitawan ko ang telepono. Sa video, si Andrea ay nakasandal malapit sa tainga ni Rogelio, bumubulong ng isang bagay na nagpatawa ng malakas sa kanya, isang tunog na estranghero sa akin. Ang kanyang boses ay tunog matamis, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng restauran. Pagkatapos ay tumayo sila at umalis, at si Rogelio, na laging gentleman, ay binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya na para bang siya ay isang lady at siya ang kanyang kasintahan. Inulit ko ang video ng paulit-ulit, isang self-inflicted torture. Bawat pagkakataon ay parang isa pang saksak sa puso. Si Andrea, ang manugang ko, na tinrato ko na parang sarili kong anak, na tinuruan ko kung paano gumawa ng tradisyonal na flan ng aming pamilya. At si Rogelio, ang lalaking ibinigay ko sa kanya ang buong buhay ko, kung kanino ako bumuo ng isang pamilya. Ano ang ginagawa nila sa likod ko? Sa likod ni Danilo? Ang mga tanong ay isang tidal wave. Nagbabantang lunurin ako. Isinave ko ang lahat ng mga larawan at ang video sa isang flash drive, gumawa ng tala ng bawat detalye, petsa, oras, lugar, maging ang pangalan ng restaurant. Ang aking mga kamay ay nagtrabaho sa autopilot, ngunit ang aking isip ay nasa gulo. Ayaw kong maniwala. Hindi ako makapaniwala na si Rogelio at Andrea ay may kakayahang gumawa ng isang bagay na napakababa, napakalupit. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap ko, hindi maitatanggi, isang bundok ng patunay. Nanatili ako sa panaderya sa gitna ng mga trays ng matatamis na pastries na mabango. Ngunit pakiramdam ko ay bumabagsak ang aking mundo. Naalala ko ang mga unang araw ng negosyo nang tulungan ako ni Rogelio na magdala ng mga sako ng harina. Nang magtawanan kami sa maliit na kusina na iyon, ang aming mga pangarap ay kasing laki ng langit. Ngayon, ang lahat ay parang isang malayo ng alaala, isang magandang kasinungalingan na matagal ko nang nabuhay. Kinabukasan, nasa maliit na kusina ako ng panaderya, hawak ang isang listahan ng mga order para sa isang malaking hotel sa bayan. Ang amoy ng harina at vanilla na laging nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay pakiramdam ko ay walang laman sa araw na yon, isang guwang na ginhawa. Pagkatapos kong pirmahan ang delivery invoice, nag-vibrate ang aking telepono sa bulsa ng aking apron. Pinunasan ko ang aking mga kamay at lumubog ang aking puso nang makita kong ito ay isang mensahe mula sa detective. Isang maikling pangungusap lamang. Ginang Roberts, nagpapadala ako sa inyo ng higit pang ebidensya. Huminga ako ng malalim, sinusubukang manatiling kalmado, ngunit nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang mensahe. Isang serye ng mga larawan ang lumabas sa screen. Ang una ay nagpakita kay Rogelio sa kanyang karaniwang kulay abo na shirt na umaalis sa isang law office malapit sa pangunahing plaza. Sa tabi niya ay si Andrea na nakasuot ng beige office dress. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mataas na ponytail at malalaking maitim na salamin sa mata na halos natatakpan ang kanyang mukha. Isang kaawa-awang pagtatangka sa pagiging anonymous. Naglalakad sila ng magkalapit, hindi tulad ng biyenan at manugang, kundi parang magkasintahan. Ang kanilang mga katawan ay isang patunay ng kanilang bawal na bond.
Sa susunod na larawan, nakatayo sila sa harap ng isang 4-star hotel na may kumikinang na salamin na mga pinto at isang gintong sign. Nag-zoom in ako, desperadong naghahanap ng ilang tanda upang itanggi ang nakikita ko, ngunit wala. Mukha silang masyadong natural, masyadong komportable magkasama, isang bahagi ng isang mundo na hindi ako kabilang. Pagkatapos ay dumating ang isang maikling video mula kay Ginoong Tomas. Pinindot ko ang play at ang aking puso ay kumabog ng napakalakas kaya akala ko ay sasabog. Isang frantic drum laban sa aking mga tadyang. Ang shot ay mula sa malayo, ngunit malinaw na makita si Rogelio at Andrea sa pangatlong palapag ng balcony ng hotel. Ang kanyang braso ay nasa paligid ng kanyang baywang at siya ay nakasandal ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Ang kanyang mahabang buhok ay gumagalaw ng mahina sa hangin. At pagkatapos, parang isang saksak, nakita ko silang nagbahagi ng isang mabilis na halik nang hindi sinusubukang itago. Ito ay isang maikling halik, ngunit sapat na ito upang sunugin ang huling kislap ng pag-asa na natitira sa akin. Inulit ko ang video frame by frame. Bawat imahe ay humuhukay ng mas malalim sa aking kaluluwa, isang mabagal at agonizing descent sa impyerno. Ang kurtina ng silid ay bahagyang bumukas at lumabas si Andrea, tumakbo upang yakapin si Rogelio. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa kaligayahan, na para bang siya ay isang batang babae na umiibig. Napaupo ako sa silya, hinawakan ang gilid ng mesa upang pigilan ang aking sarili sa pagkakawatak-watak. Isinulat ni Ginoong Tomas. Nagrenta din sila ng silid para sa hapon, mukhang magdamag silang mananatili. Babantayan ko sila. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit, masikip ang aking lalamunan na para bang sinasakal ako. Ilang oras lamang ang nakalipas, isinulat sa akin ni Rogelio, Elena, hindi ako uuwi ngayong gabi. Kailangan kong makipagkita sa isang ang tono ay matamis at mapagmalasakit tulad ng dati sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon alam kong lahat ito ay kasinungalingan. Isang mahusay na binuo na kasinungalingan. Isang potential partner na tagalabas ng bayan. Hindi siya tagalabas ng bayan. Nandito siya sa isang 4-star hotel kasama ang sarili naming manugang. Binuksan ko ang aking portable hard drive at maingat na isinave ang bawat larawan at bawat video. Bawat pindot ko ng save, tiningnan ko ang imahe na para bang upang tiyakin na hindi ako nananaginip. Sa video, ang tingin ni Rogelio kay Andrea ay napakalambing. Ang paraan ng paghaplos niya sa kanyang buhok ay nagpaalala sa akin ng paraan ng paggawa niya nito sa akin higit sa 30 taon na ang nakalipas. Bata pa kami at naniniwala ako na ang aming pag-ibig ay magtatagal magpakailanman. Isang pangako na ibinulong sa ilalim ng mabituing langit ng Cebu. Ngayon nakita ko ito. Ang nakita ko lang ay kasinungalingan at lantad na pagtataksil. Naalala ko ang mga family gatherings, lahat ay nakaupo sa paligid ng mesa, isang tablo ng aming perpektong pamilya. Palaging nakaupo si Andrea malayo kay Rogelio. Minsan tiningnan pa niya ito nang may pagkasuklam. Magbibiro si Danilo, "Ma, sa tingin ko ay hindi matiis ni Andrea si Papa." Iniiwasan niya ito na parang salot. Naniwala rin ako. Akala ko ay hindi lang sila magkasundo, na sinusubukan lang niyang makibagay sa pamilya. Ngunit ngayon, naintindihan ko na lahat ito ay isang farce, isang maingat na naka-choreographed na sayaw ng panlilinlang. Nagpakita sila ng napakahusay sa harap ko, sa harap ni Danilo, sa harap ng buong kapitbahayan. Pakiramdam ko ay isang mangmang, isang bulag na asawa, na tinaksila ng 2 traitors sa harap mismo ng aking mga mata. Ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang buhay na walang kamalayan sa kung ano ang nangyayari sa balcony ng hotel na iyon. Ngunit nahuli ni Ginoong Tomas ang perpektong sandali na parang isang tahimik na mga ngaso, isang snapshot ng aking realidad. Sumagot ako sa kanya, "Salamat. Pakiusap na magpatuloy sa pagbabantay. Kailangan kong malaman ang lahat." Sumagot siya ng maikli, "Gagawin ko, manatiling kalmado." Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay na naging tahanan ko kasama si Rogelio. Pakiramdam ko ay banyaga na ngayon,
isang lugar ng mga multo at kasinungalingan. Binuksan ko ang dresser drawer at kinuha ang isang makapal na envelope. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng may grim determination. Ipinrint ko ang lahat ng ebidensya, mga larawan ni Rogelio at Andrea na umaalis sa lawyer's office, mga larawan ng kanilang pagpasok sa hotel, mga larawan ng kanilang nasa balcony, at bawat frame ng video. Maingat kong inayos ang mga ito, sinilyuhan ng envelope at itinago ito sa ilalim ng drawer sa ilalim ng lumang mga larawan ng pamilya. Tiningnan ko ang isang larawan naming apat, si Rogelio, Andrea, Danilo at ako sa birthday party ni Danilo ilang taon na ang nakalipas. Nakangiti si Andrea, mahigpit na niyayakap si Danilo habang nakatayo si Rogelio sa tabi ko na may braso sa aking balikat, mukhang mapagmataas. Ngayon tiningnan ko ito. Ang gusto ko lang ay punitin ito, alisin ang imahe ng kanilang nakangiting mga mukha mula sa aking buhay. Kinabukasan, bago magbukang liwayway, narinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto sa harap. Si Rogelio ay staggered papasok, umaamoy ng alkohol. Masyadong mahirap ang partner Elena, reklamo niya sa isang boses na raspy. Ang kanyang mga mata ay pula na parang magdamag siyang gising. Kailangan kong uminom ng marami, pagod na pagod ako. Nasa kusina ako na may hawak na baso ng tubig. Pinapanood siyang mag-perform habang pakiramdam ko ay naglalagay siya ng asin sa isang sugat. Magpahinga ka, sagot ko ng kalmado tulad ng dati. Ang sanay na boses ng isang asawa. Kailangan mong pumasok sa trabaho bukas. Tumango siya, binigyan ako ng isang tapik sa balikat na parang walang nangyari at kinaladkad ang sarili patungo sa silid tulugan. Pagkalipas ng ilang minuto, humihilik siya ng payapa na para bang hindi niya ako kailanman niloko, na para bang hindi siya nagpunta sa isang hotel kasama ang sarili naming manugang. Nang sigurado akong tulog na si Rogelio, nag-vibrate ang aking telepono. Ito ay isang tawag mula sa detective, si Ginoong Tomas. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong, na para bang natatakot siyang may makarinig sa kanya. Ginang Roberts, ni-record ko ang kanilang pag-uusap sa ang puso ko ay kumabog ng malakas, ngunit simpleng sumagot ako. Salamat, Tomas, ipadala mo sa akin ang file. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang isang audio file sa aking mga mensahe. Isinuot ko ang aking headphones, umupo sa mesa at pinindot ang play. Ang una kong narinig ay ang boses ni Andrea, malamig at ambisyoso, boses ng isang estranghero. Papa, bilisan mo na sa pekeng kontrata na iyan. Gusto ko nang makuha ang buong. Nakaramdam ako ng suntok sa aking dibdib at mahigpit na hinawakan ng telepono. Pagkatapos ay dumating ang boses ni Rogelio, malalim at kumpiyansa. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga papel na iyon. Walang alam si Elena. Iwanan mo iyan sa aking mga kamay. Masyado siyang nagtitiwala sa akin. Pakiramdam ko ay may kutsilyong umiikot sa aking puso. Hindi lang nila ako niloloko. Nagpaplano silang kunin ang lahat ng itinayo ko. Ang bakery chain. Lahat ng pawis, luha at gabing walang tulog. Paghurno sa bawat batch. Pagtakbo sa buong bayan upang maghatid para mapanatili ang aking reputasyon. Lahat iyon ay akin. Hindi kailanman sinubukan ni Rogelio na magtrabaho sa kusina. Hindi siya kailanman nagtrabaho sa counter o pumirma ng mga kontrata sa mga hotel. At ngayon, gusto niya at ni Andrea na kunin ang lahat. Palayasin ako sa bahay na ginawa kong tahanan. Halos bumagsak ako. Ngunit mayroon pa rin akong composure upang kopyahin ang audio sa flash drive kung saan ko iningatan ang iba pang ebidensya. Maingat kong isinulat ang oras at lugar na para bang sinusubukan kong panatilihing matatag ang aking sarili sa gitna ng bagyo. Kinabukasan, habang nagtitimpla ako ng kape sa panaderya, nag-vibrate ulit ang aking telepono. Nagpadala si Thomas ng isa pang batch ng bagong mga larawan na kinuha gamit ang isang telephoto lens. Sa mga ito, si Rogelio at Andrea ay nasa loob ng kanyang kotse na may makapal na tumpok ng mga papel sa harap nila. May pulang panulat si Andrea at sinasalungguhitan ang dokumento ng matindi. Si Rogelio, sa tabi niya, ay tumango at ngumiti na para bang lubos siyang sumasang-ayon. Isinulat ni Tomas, "May narinig ako. Mukhang gusto nilang gumamit ng..." Nag-zoom in ako sa larawan. Nakita ko ang mga letra sa papel, bagaman hindi ko mabasa ang mga ito.
ngunit alam kong hindi ito normal na mga papel sa trabaho. Nagpaplano silang nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko, step by step. Umupo ako doon sa gitna ng mga trays ng matatamis na pastries na napakabango. Ngunit pakiramdam ko ay bumabagsak ang aking buong mundo. Binuksan ko ulit ang audio file, isinuot ang aking headphones at pinakinggan ang bawat parirala, bawat salita na sinabi nila. Ang matandang hukluban na iyon. Iyan ang tawag sa akin ni Andrea. Naalala ko ang mga araw nang sumali lang siya sa pamilya. Nang turuan ko siya kung paano magluto ng kanin, nang yakapin ko siya na parang isang anak. Akala ko ay bahagi siya ng pamilya, na siya ang babae na, kasama si Danilo, ay bubuo ng isang kinabukasan. At si Rogelio, ang lalaking minahal ko mula nang ako ay isang dalaga sa Cebu, na sumumpa na makakasama ko siya hanggang sa huli. Ginawa nila akong isang biro, isang mangmang na naniniwala pa rin sa pag-ibig at pamilya. Isang regular na customer ang pumasok, si Aling Pilar, na laging bumibili ng pastries para sa kanyang mga apo. Elena, punong-puno ang panaderya mo nitong huli. Lumalaki ang chain of stores mo. Napakagaling mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mainit. Napilitan akong ngumiti at sumagot. Salamat. Ginagawa ko ang aking makakaya. Ngunit sa loob, ako ay wasak. Nagtaka ako kung ano ang iisipin niya kung alam niya ang katotohanan. Makikita ba niya ako bilang isang malakas na babae o isang mangmang lamang na tinaksilan ng kanyang asawa at manugang? Binalutan ko ang pastries ni Aling Pilar, nagpaalam sa pinto at lumubog sa aking silya, ang aking mga kamay ay nasa aking ulo. Gusto kong umiyak, ngunit walang luhang lumabas. Sa halip, isang tahimik na galit ang nasusunog sa loob ko na parang apoy sa isang horno. Handa nang mag-apoy anumang sandali. Nang gabing iyon sa hapunan, nakaupo ako sa tapat ni Rogelio sa maliit na kusina sa ilalim ng dilaw na ilaw na nagbigay sa kanyang mukha ng kakaiba at distorted na kislap. Kumain siya at nagsalita sa isang monotone na boses na para bang walang mali, na para bang hindi matatapos ang mundo para sa kanya. Elena, kailangan kong pirmahan ang ilang mahalagang kinuha ko ang isang piraso ng tinapay at nagkunwari na kumagat. Ngunit sa aking ulo ay naririnig ko lamang ang boses ni Andrea mula sa recording. Papa, bilisan mo na at pirmahan ang mga pekeng kontrata. Alam kong sinusubukan niya ang tubig. Gusto niya akong hilahin sa kanyang maruming plano. Binigyan ko siya ng isang tuyong ngiti, isang fakad ng isang asawa na masyadong pagod upang makipagtalo at sumagot, "Oo, titingnan ko yan mamaya. Pagod ako ngayon." Tumango siya, humigop ng alak, tumitingin sa akin na para bang walang mali. Ngunit alam ko na sa likod ng ngiting iyon ay isang lalaki na handang kunin ang lahat ng itinayo ko. Isang predator na naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Uminom pa si Rogelio ng ilang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay namula at nagsimula siyang magsalita ng slurred tungkol sa isang mahirap na client na nakita niya sa araw na yon. Tumango ako na para bang nakikinig ako, ngunit sa loob gusto kong sumigaw, "Akala mo ba ganoon ako katanga?" Nang tumayo siya, staggering, at nagpunta sa silid tulugan, nilinis ko ang mesa, ang bawat galaw ko ay mabagal, pinipigilan ng galit na kumukulo sa loob ko. Ibinato niya ang sarili sa kama, humihilik ng malakas, at iniwan ang susi ng kotse sa nightstand, kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw, isang tawag ng siren sa aking paghihiganti. Tinitigan ko ang mga ito, ang aking puso ay kumakabog sa aking dibdib. Ito ang aking pagkakataon, ang aking sandali. Pumasok ako sa silid tulugan ng dahan-dahan, maingat na hindi gumawa ng ingay. Bawat hakbang ay pakiramdam ko ay naglalakad ako sa pagitan ng sakit at desisyon, sa pagitan ng nakaraan at isang bagong hindi kilalang kinabukasan. Kinuha ko ang mga susi, pinisil ang mga ito ng mahigpit at nagpunta agad sa garahe. Ang gabi ay tahimik, hushed, na para bang pinipigilan ng mundo ang hininga nito. Ang naririnig ko lang ay ang mga kuliglig sa labas. Ang kanilang chirping ay isang soundtrack sa aking tahimik na galit. Binuksan ko ang flashlight ng aking telepono. Ang mahinang ilaw ay nagpaliwanag sa lumang SUV ni Rogelio
isang tahimik na kasabwat sa kanyang pagtataksil. Binuksan ko ang pinto. Ang amoy ng gasolina ay naroon pa rin, na hinaluan ng kakaibang matamis na pabango. Binuksan ko ang lalagyanan sa harap sa pagitan ng mga upuan. At naroon ito, ang tubo ng pampadulas na may maluwag na takip at tuyong residue sa gilid, isang monumento sa kanilang pagtataksil. Hinawakan ko ito sa aking kamay, pakiramdam ko ay may hawak akong maruming lihim. Malinaw na ginamit nila ito ulit na para bang kumpirmasyon na si Rogelio at Andrea ay naglalaro pa rin ng kanilang lihim na laro, ang kanilang baluktot na maliit na sayaw. Dinala ko ang tubo ng pampadulas sa kusina, inilagay ito sa counter, at hinugasan ang aking mga kamay ng sabon na may lemon. Kinuskus ko ang mga ito ng lubusan na para bang upang burahin ang bawat bakas ng pagtataksil na hinawakan ko. Ang sariwang amoy ay hindi nagpakalma sa aking galit, ngunit nakatulong ito sa akin na manatiling focused. Binuksan ko ang tool drawer at kinuha ang isang tubo ng malinaw na industrial superglue, ang parehong ginamit ko noon upang ayusin ang isang silya sa panaderya. Ito ay isang kasangkapan ng aking trade. Ngayon ay isang sandata ng aking paghihiganti. Maingat kong inikot ang takip ng pampadulas at pinuno ang tubo ng pandikit, drop by drop, hanggang sa ito ay ganap na puno. Pinunasan ko ang nozzle, inalog ito ng dahan-dahan upang ihalo ito at sinubukan ito ng kaunti. Lumabas ito ng maayos, tulad ng orihinal na pampadulas. Sa isang sulyap, walang sinuman ang makakapansin ng pagkakaiba. Ngumiti ako ng mahina, bagaman isang bagyo ang nagngangalit sa loob ko. Hindi ito laro. Ito ang unang hakbang upang makakuha ng hustisya. Ibinalik ko ang tubo sa lalagyanan sa harap. Inayos ang floor mat at ang upuan tulad ng dati, na para bang walang sino man ang humawak ng anuman bago isara ang kotse. Binuksan ko ang trunk upang suriin, ilang gusot na bag, isang walang laman na bote ng tubig, at isang hindi nagamit na kondom ang nakahiga sa isang sulok. Ang aking puso ay lumaktaw ng isang tibok, ngunit hindi na ako nagulat. Kumuha ako ng mga larawan gamit ang aking telepono. Idinagdag ang mga ito sa lumalaking koleksyon ng ebidensya. Bawat imahe ay isa pang piraso, isang paalala na hindi ko maaaring hayaan si Rogelio at Andrea na makatakas sa kanilang mga kasinungalingan. Bumalik sa bahay, ibinalik ko ang mga susi sa kanilang lugar sa tabi ng alarm clock ni Rogelio. Kinuha ko ang isang lumang libro at umupo sa sopa sa sala na nagkunwari na nagbabasa. Ang madilim na ilaw ay bumagsak sa mga pahina, ngunit hindi ako makabasa ng isang salita. Umiikot ang aking ulo. Naisip ko si Danilo, ang aking anak, na naniniwala na siya ay namumuhay ng masaya kasama si Andrea nang hindi nalalaman ang katotohanan. Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang asawa at ang sarili niyang ama ay nagtataksil sa amin? Naisip ko ang bakery chain, ang 40 taon ng trabaho at gabing walang tulog ng lahat ng away kay Rogelio upang ipagtanggol ang aking pangarap. Hindi niya talaga ito naintindihan, ngunit nagtiwala ako na sinusuportahan niya ako. Ngayon alam ko na naghihintay lang siya ng tamang sandali upang kunin ang lahat. Pagkalipas ng isang oras, nagising si Rogelio at nagstumble sa kusina para sa tubig. Nakita niya ang mga susi sa counter at hindi naghinala ng anuman. "Hindi ka pa rin natutulog, Elena?" tanong niya ng grogly. Ngumiti ako at sumagot, "Hindi, nagbabasa lang ako ng kaunti. Ubusin mo ang tubig mo at bumalik sa kama." Tumango siya, uminom at bumalik sa silid tulugan, humihilik agad. Tiningnan ko siya na parang isang estranghero. Ang lalaking ito na minsan ay nangako na makakasama ako hanggang sa huli, ay nagpaplano ngayon na sirain ang pinakamamahal ko. Ngunit hindi niya alam na sinimulan ko na ang aking counter-attack. Sa bukang liwayway, bumangon ako. Ang sikat ng araw ay mahiyain na pumapasok sa bintana ng panaderya. Nasa karaniwan kong kusina ako, nagmamasa ng dough, naghahanda ng flans at matatamis na pastries para sa isang malaking hotel order. Pinindot ko ang dough ng buong lakas, channeling ang aking galit sa bawat galaw. Nang bumalik ako sa bahay para sa almusal, nag-e-effort ako na panatilihin ang isang kalmado na mukha. Si Rogelio ay gising na at may hawak na tasa ng itim na kape.
Inihanda ko siya ng itlog at toast. Rogelio, sabi ko ng kalmado, kailangan kong maglakbay sa Davao bukas upang pirmahan ang isang kontrata sa isang bagong partner. Sigurado akong gabing-gabi na ako uuwi. Maaari mo bang asikasuhin ang hapunan? Tiningnan ko siya sa sulok ng aking mata. Nagulat siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may nagniningning na hindi pag-aalala. Ito ay kaginhawaan. Isang malaking kontrata? Tanong niya, hinawakan ang aking kamay ng may pekeng lambing. Huwag kang mag-alala. Sige, ako na ang bahala. Ngunit ang kislap na yon sa kanyang mga mata, ang bahagyang kurba ng kanyang mga labi, na para bang may bigat na inalis, ay tumusok sa aking dibdib. Gusto niya akong umalis at alam ko kung bakit. Ngumiti ako at tumango. Salamat? Tatawag ako kung gabing-gabi na ako makabalik? Uminom pa siya ng kape. Pagkatapos ay tumayo siya na sinasabing kailangan niyang pumunta sa office ng maaga. Habang umaalis siya, nakita ko na naiwan niya ang kanyang telepono sa mesa at ang screen ay umilaw sa isang missed call. Ang pangalan na lumabas ay At. Napakunot ang noo ko. Kumabog ang aking puso. Andrea Thomas. Sigurado akong siya iyon. Bago ko mahawakan ang telepono, bumalik si Rogelio, kinuha ito ng nagmamadali at pinatay ang screen sa harap ko. Nakalimutan ko, bulong niya ng may pilit ng ngiti, at umalis siya. Tumayo ako doon, pinapanood ang pagsara ng pinto. Pakiramdam ko ay sinampal ako. Hindi na nga siya nag-aabalang itago ito. Sa araw na iyon, nagtrabaho ako na parang isang makina, naghahatid ng tinapay, pumipirma ng mga invoices at ngumingiti sa mga customer. Ngunit ang aking isip ay focused lamang kay Rogelio at Andrea. Hindi ko sila maaaring hayaan na ipagpatuloy ang kanilang farce sa likod ko at ni Danilo. Kailangan ko ng higit pang ebidensya upang marinig mula sa kanilang sariling mga bibig kung ano ang sinabi nila kapag akala nila ay walang nakikinig. Nang gabing iyon, nagkunwari akong pagod. Maaga akong natulog at sinabi kay Rogelio, kailangan kong magising ng maaga bukas upang sumakay sa bus, kaya matutulog na ako. Tumango siya, binigyan ako ng tapik sa balikat. Magpahinga ka, Elena. Mag-ingat ka sa biyahe mo bukas. Humiga ako at ipinikit ang aking mga mata, ngunit pinatalas ko ang aking pandinig na katuon sa bawat tunog sa bahay. Malapit sa hating gabi, nang tumigil ang hilik ni Rogelio, narinig ko siyang bumangon mula sa kama ng tahimik. Ang mahinang ilaw mula sa kanyang telepono ay sumikat sa dilim. Umalis siya sa silid kasama ang kanyang telepono, iniisip na tulog ako. Nanatili akong tahimik, ang aking puso ay kumakabog. Pagkatapos ay dahan-dahan akong bumangon at sinundan siya ng palihim. Nagtago ako sa likod ng makapal na kurtina sa sala at nakita siyang nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa bintana. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga at nagsalita ng mahina. Oo, syempre. Pumunta ka sa bahay bukas. Hindi na natin kailangang pumunta sa isang hotel. Kailangang umalis si Elena sa bayan upang pirmahan ang isang kontrata at gabing-gabi na siya makakabalik. Narinig ko ang isang mahinang tawa mula sa kabilang panig. Ang matamis na boses ni Andrea. Ang galing, Papa. Sa wakas, maaari na tayong magpahinga. Tumawa si Rogelio, sumagot. Oo, pumunta ka ng maaga. Hihintayin kita. Tumayo ako doon sa likod ng kurtina, pakiramdam ko ay kumukulo ang aking dugo. Hindi lang nila ako niloloko, nagpaplano silang gawing lugar ng kanilang tagpuan ang aking bahay, ang tahanan ng aking anak at akin. Bumalik ako sa silid tulugan ng tahimik, binuksan ang isang drawer at kinuha ang lumang recorder ni Danilo, ang binili ko para sa kanya noong kolehiyo upang i-record ang kanyang mga klase. Sinuri ko ang battery, naglagay ng bago, at binuksan ang continuous recording. Itinago ko ito sa likod ng bookshelf sa silid tulugan sa tabi ng headboard, sigurado na mahuhuli nito ang lahat. Maingat kong inayos ang cable at tinakpan ito ng isang family photo frame, ang larawan naming apat sa kasal ni Danilo at Andrea. Tiningnan ko ito at nakaramdam ako ng mapait na lasa. Ang ngiti ni Andrea, ang yakap ni Rogelio. Ngayon, lahat iyon ay kasinungalingan. Bago ako bumalik sa kama, sinuri ko ulit na gumagana ang recorder. Inilagay ko ang photo frame ng tama upang itago ang cable. Pagkatapos, humiga ako, nagkunwari na tulog.
Bumalik si Rogelio sa silid tulugan, ibinato ang sarili sa kama at humilik na parang walang mali. Ngunit ang aking mga mata ay malawak na bukas sa dilim, mas gising kaysa dati. Kinuha ko ang orasan at inset ang alarm ng mas maaga kaysa karaniwan. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi upang matulog. Handa na ako para sa susunod na hakbang ng aking plano. Nagising ako ng 5 p.m. ng umaga ng madilim pa. Ang mahinang ilaw lamang mula sa mga streetlights ang pumapasok sa bintana. Ang bahay ay tahimik. Ang naririnig ko lang ay ang patuloy na hilik ni Rogelio mula sa silid tulugan. Nasa kusina ako na may hawak na tasa ng malamig na kape, nakatitig sa skillet ng mantika na nasa kalan na. Ito ang huling hakbang ng aking plano, isang simpleng smoke trap, ngunit sapat na upang ilantad ang katotohanan. Tinali ko ang isang manipis na string sa igniter ng kalan. Pinatakbo ko ito sa bintana at ikinabit ito sa isang mabigat na bagay, isang lumang lata ng kape na nakita ko sa cabinet. Ang kailangan ko lang gawin ay hilahin ito mula sa malayo at ang apoy ay sisindihan ng mantika. Nalilikha ng makapal na itim na usok, sapat na upang maalarma ang mga kapitbahay. Binuksan ko ang bintana sa tabi ng kalan ng kaunti upang makalabas ang usok. Pagkatapos ay sinubukan ko ito isang beses. Ang usok ay mabilis na tumaas, bumubuo ng mga spiral na parang isang babala. Pinatay ko ito agad, sinuri ang lahat ulit at tiniyak na hindi mag-iwan ng anumang bakas na maaaring maghinala kay Rogelio. Nagsuot ako ng jacket, kinuha ang aking malaking purse at nagkunwari na umaalis para sa aking biyahe. Bago ako umalis, pumasok ako sa silid tulugan at dahan-dahang inalog si Rogelio. Kailangan ko nang pumunta sa bus station ngayon, sabi ko sa isang kalmado na boses. Pupunta ako upang pirmahan ang isang kontrata. Marahil ay babalik ako ng gabing-gabi mamaya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa isang boses na inaantok ay sumagot, "Sige, mag-ingat ka, Elena. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano." Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang unan at bumalik sa pagtulog. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong minahal at pinagkakatiwalaan. Ngayon, nakahiga doon na walang kamalayan sa trap na naghihintay sa kanya. Tumalikod ako, mabigat ang aking puso, ngunit matatag ang aking mga binti. Sa halip na pumunta sa station, nagpunta ako sa tapat ng kalye sa bahay ni Aling Pilar. Siya ang aking kapitbahay at aking kaibigan. Binuksan niya ang pinto at tiningnan ako, nag-aalala, nang makita niya ang aking purse. "Elena, bakit ang aga mo? May problema ba?" Tanong niya ng may pagmamahal. Napilitan akong ngumiti. "Aling Pilar, maaari ba akong manatili dito sa loob ng ilang oras? Kailangan kong bantayan ang aking bahay." Nagkunot ang noo niya, ngunit wala nang sinabi. Binigyan niya ako ng isang tasa ng mainit na kape at isang silya sa tabi ng bintana. Mula doon, makikita ko ang pasukan ng aking bahay kung saan papasok si Rogelio at Andrea at kung saan ilalantad ang katotohanan. Bandang tingkunike, isang taxi ang huminto sa harap ng bahay. Lumabas si Andrea na nakasuot ng light floral dress at maitim na salamin sa mata na para bang natatakot siyang may makakilala sa kanya. Binuksan ni Rogelio ang pinto, tumingin sa paligid nang nagmamadali at mabilis siyang pinapasok sa loob. Mahigpit kong hinawakan ang aking tasa ng kape. Ang aking puso ay kumakabog sa aking dibdib. "Oras na!" Bulong ko at binuksan ang app sa aking telepono na konektado sa nakatagong recorder na iniwan ko sa silid tulugan. Nagsimulang pumasok ang tunog sa aking headphones. Ang tawa ni Andrea, ang clinking ng mga baso, mabibigat na yapak. Pagkatapos narinig ko ang malalim na boses ni Rogelio. "Sige, hindi na natin kailangang magtago sa isang hotel. Alam mo, masarap magpahinga sa sarili mong kama. Dito, mas masaya ang ating paglalaro." Tumawa si Andrea. "Alam mo talaga kung paano pumili ng iyong mga sandali? Wala na ang matandang hukluban, hindi ba?" Kinagat ko ang aking mga labi, pinipigilan ng galit habang pinakinggan ko siyang tawagin akong matandang hukluban ng may labis na paghamak. Pagkatapos ay nagsimulang umungol ang kama kasama ng iba pang mga tunog na ayaw kong patuloy na pakinggan. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim at sinabi sa sarili ko, "Konti na lang, Elena.
Konti na lang. Ilang minuto ang lumipas, biglang sumigaw si Andrea. Ano ba ito? Nakadikit tayo! Ang kanyang boses ay puno ng takot, halos humihikbi. Si Rogelio ay umungol. Tumahimik ka! Teka, tingnan ko! Ngumiti ako. Bahagya kong hinawakan ang aking telepono at binuksan ang smoke trap ng remotely. Ang string ay humila ng malakas. Sumiklab ang kalan. Ang skillet ng mantika ay nag-apoy. Ang itim na usok ay bumulwak mula sa bintana ng kusina sa makapal na mga spiral, kumakalat sa labas na parang isang alarm signal. Napagasp si Aling Pilar. Tumingin siya sa bintana. Elena, nasusunog ang bahay mo. Nagkunwari akong natatakot, ngunit sa loob ay nakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay sa kanilang mga yard, sumisigaw. Nasusunog ang bahay ni Elena, tumawag ng bumbero. Isang lalaki sa malapit, si Mang Berting, ay mabilis na kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang bumbero ng lungsod. Nanatili ako doon, mahigpit na hinawakan ang aking tasa ng kape, ang aking mga mata ay nakatutok sa aking bahay. Lahat ay umaayon sa plano. Sa aking headphones, ang boses ni Andrea ay tunog mas desperado. Rogelio, gumawa ka ng isang bagay. Hindi ako makakilos. Si Rogelio ay umalingaw-ngaw. Huwag kang sumigaw. Sinusubukan ko. Ngunit alam kong wala silang magagawa. Ang industrial superglue na ipinalit ko ay gumagana na, iniwan silang nakulong sa kanilang pinaka-nakakahiya na sandali. Inisip ko silang nagpupumilit, takot, at isang bahagi ng akin ang nakaramdam ng kasiyahan. Hindi dahil ako ay malupit, kundi dahil itinulak nila ako dito. Gusto nilang kunin ang aking panaderya, ang aking pamilya, maging ang aking karangalan. Ngayon gagawin ko silang magbayad. Tumingin ako sa bintana. Ang usok ay patuloy na tumataas, nagiging mas makapal. Ang mga kapitbahay ay nagkukumpulan, sumisigaw ng may takot. Ano ang nangyayari? Tanong ng isang tao. Nasaan si Elena? Umalis siya ng bayan para sa trabaho. Iyan ang narinig ko, sagot ng isa pa. Si Aling Pilar, na nakatayo sa tabi ko, ay tumingin sa akin nang may kahina-hinalang mga mata, ngunit wala nang sinabi. Hinigpitan lang niya ang aking kamay ng mahina. Alam kong may hinala siya, ngunit hindi ko kailangan bigyan siya ng paliwanag. Ang katotohanan ay malapit ng sumabog, at handa ako. Pagkalipas lamang ng 10 minuto, ang siren ng isang fire truck ay tumunog sa dulo ng kalye na parang isang death nail. Ang pulang sasakyan ay bumilis at skidded upang huminto sa harap ng aking bahay. Nakita ko si Danilo na tumalon mula sa upuan ng driver sa kanyang uniforme ng fire chief, ang kanyang mukha ay tensyonado. Ang aking anak ay sumigaw sa isang matatag na boses. Ihanda ng mabilis ang kagamitan. Maaaring may tao sa loob. Tiningnan ko siya at nakaramdam ng matalim na sakit. Ang aking anak na laging ipinagmamalaki ang kanyang pamilya at ang kanyang mga magulang. Ngayon ay haharapin niya ang pinakamalupit na katotohanan. Gusto kong tumakbo at yakapin siya at sabihin, "Patawad, Danilo." Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Nanatili akong tahimik, hinahayaan ang lahat na magpatuloy. Ang usok mula sa kusina ay patuloy na tumataas ng makapal na nagpapaniwala kay Danilo at sa kanyang team na may seryosong sunog. Ang aking anak ay nanguna na may isang sledgehammer na sumira sa pinto sa harap. Ang tunog ng nabasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sinundan siya ng kanyang mga kasamahan na may mga hoses at extinguishers. Nakinig ako sa kaguluhan na nagmumula sa silid-tulugan. Ang desperadong sigaw ni Rogelio na hinaluan ng paghikbi ni Andrea. Gumawa ka ng isang bagay, Rogelio. Hindi ako makakilos. Si Rogelio ay umungol. Tumahimik ka, huwag kang sumigaw. Kinagat ko ang aking mga labi, pinisil ang telepono kung saan ang app ay nagpapadala pa rin ng audio mula sa nakatagong microphone. Sila ay nakulong, walang magawa, tulad ng kinakalkula ko. Pumasok si Danilo sa silid-tulugan at nai-imagine ko kung ano ang nakita niya. Ang sarili niyang ama at ang kanyang asawa, hubad, nakadikit sa isa't isa sa kama. Ang kanilang mga mukha ay maputla sa sakit at takot.
Wala ako doon, ngunit sa pamamagitan ng aking headphones, narinig ko ang boses ni Danilo na humina, "Ano? Ano ito?" Isang bumbero sa likod niya ang bumulong ng may gulat, "Diyos ko!" Ang isa ay hindi napigilan at nagpakawala ng isang nerbiyos na tawa. Ngunit agad na sumigaw si Danilo, "Tahimik! Alam kong ang sigaw na iyon ay hindi lang upang panatilihin ang kaayusan, kundi ang huling pagtatangka ng aking anak na itago ang kanyang sakit. Ang kahihiyan ay ngayon ay nakalantad hindi lang kay Danilo, kundi sa buong fire team at sa buong kapitbahayan." Isang bumbero ang tumakbo palabas at sinabi kay Danilo, "Chief, kontrolado na ang usok, maliit na sunog lang ng mantika, walang seryoso." Ngunit hindi sumagot si Danilo. Akala ko ang binata ay nasa silid tulugan pa rin, frozen sa nakikita niya. Nagsimulang dumating ang mga kapitbahay, nagkukumpulan sa harap ng pinto, nakaturo at bumubulong. Ano ang nangyayari? Si Rogelio at ang manugang niya. Sigaw ng isang babae, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Diyos ko, paano ito nangyari? Dagdag pa ng isa, si Aling Pilar, na nakatayo sa tabi ko, ay kinuha ang kanyang telepono at tahimik na nagsimulang mag-record. Inilipat ang kamera malapit kay Rogelio at Andrea na nagpupumilit sa kama, ang kanilang mga mukha ay contorted sa sakit. Tiningnan niya ako ng may mga mata na puno ng awa at galit. Elena, alam mo ito, hindi ba? Hindi ako sumagot. Tumangulang ako ng mahina nang hindi inaalis ang aking mga mata sa bintana. Lumabas si Danilo sa silid tulugan. Narinig ko ang thud ng kanyang mga bota sa sahig na kahoy. Sa pamamagitan ng headset, narinig ko si Rogelio na sumigaw sa isang boses na raspy, "Palabasin mo ang lahat dito. Isara mo ang pinto, Danilo." Ngunit huli na ang lahat. Ang buong kapitbahayan ay nagtipon, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkasuklam, ang kanilang mga bulong ay tunog na parang isang chorus ng kahihiyan. Biyenan at manugang nahuli sa akto. Hindi ka panipaniwala, bulalas ng isang lalaki. Kawawa si Elena. Paano ito humantong sa ganito? Bumuntong hininga ang isa pa. Ang mga bumbero, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, ay kailangang kumilos. Binalutan nila ng mga sheet si Rogelio at Andrea, sinusubukang takpan ang kanilang magkadikit na katawan at dinala sila palabas sa mga stretcher. Naririnig ko ang sirang paghikbi ni Andrea na hinaluan ng kanyang mga unggol ng sakit. "Pakiusap, gumawa kayo ng isang bagay. Hindi ko na kaya." Si Rogelio ay huminalang. "Huwag hayaang makita kami ng sinuman." Ngunit nakita na ng buong kapitbahayan. May mga tingin ng pagkasuklam, mapanuksong tawa at paggiling ng nabigo na ulo. Dinala sila palabas na balot sa isang manipis na sheet sa gitna ng lumalaking bulungan. Anong kahihiyan, biyenan at manugang. Diyos ko, ang dumi. Ang crowd ay nagtipon pa rin sa pasukan nang umalis ang ambulansya kasama ang siren nito. Sa gitna ng malakas na boses, narinig ko ang mga pagsabog ng tawa. Anong sigaw ni Mang Berting? Hindi ako makapaniwala na may 2 tao na ganoon kawalang hiya sa mundong ito. Isang matandang babae ang umiling at bumulong sa katabi niya. Kawawa si Elena. Tumayo ako sa gitna ng mga tao, nagkunwari na nagulat na para bang tumakbo lang ako doon mula sa bus station. Si Danilo ay nakatayo ng walang galaw sa yard, nakabitin ang kanyang mga braso, ang kanyang mukha ay maputla na parang isang multo. Iniiwasan siyang tingnan ng kanyang mga kasamahan at tahimik na inayos ang kanilang mga kagamitan. Alam kong si Danilo ay hindi lang shocked na makita ang kanyang ama at ang kanyang asawa na nakadikit sa kama, kundi sa doble na pagtataksil ng 2 tao na pinakamamahal niya. Gusto kong tumakbo at yakapin siya upang sabihin sa kanya na patawad sa pagpapaalam sa kanya na makita ang ganoon. Ngunit nagpigil ako at naglakad sa likod ni Aling Pilar na tahimik akong sinamahan sa ospital. Umupo kami sa 3rd floor hallway naghihintay habang pinanatili ko ang nag-aalalang tingin ng isang asawa na kakatapos lang malaman na nasunog ang kanyang bahay. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang isang doktor, pinagpapawisan ang kanyang noo. Tiningnan niya ako at nagsalita sa isang mahinang boses. "Ginang Roberts, nagawa naming paghiwalayin sila.
Sa kasamaang palad, walang seryosong pinsala. Kailangan lang nila nang tumango ako, nagkunwari na nabunutan ng tinik, habang ang aking mga daliri ay discreetly na humaplos sa aking purse kung saan ko itinago ang 2 tubo ng makapal na mustard na inihanda ko. "Salamat, doktor," sabi ko. Nanginginig ang aking boses upang itago ang aking mga plano. "Maaari ko ba silang makita?" Tumango siya at dinala ako sa nurse's station kung saan binigyan nila ako ng 2 tubo ng ointment. Ang nurse, isang dalaga, ay tumingin sa akin ng may awa. "Ma'am, ito ay isang napakahirap na sitwasyon." Lubos akong humihingi ng paumanhin. Nagbigay ako ng isang mahinang ngiti at sa sandaling tumalikod siya, ipinalit ko ang mga tubo para sa mustard na nasa aking purse. Ang aking mga kamay ay gumalaw ng mabilis at may kumpiyansa, na para bang na-rehearse ko ito ng daan-daang beses sa aking ulo. Pumasok ako sa silid ng ospital na may hawak na tubo ng mustard sa aking kamay, nagpapanggap na nag-aalala. "Rogelio, Andrea, ayos lang ba kayo?" Si Andrea ay nasa kama, gulo ang kanyang buhok. Pula ang kanyang mga mata, hindi makatingin sa akin. Si Rogelio, na maputla pa rin, ay humina. "Elena, maaari kong ipaliwanag." Ngunit hindi ko siya hinayaan na magpatuloy. Inilagay ko ang tubo ng mustard sa mesa sa tabi ng kama at umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, isang malalim na sigaw ang nagmula sa silid. Tinatakpan ni Andrea ang kanyang mukha, umiiyak. "Masakit! Nasusunog ang aking balat!" Si Rogelio ay nagpupumilit sa kama, nagmumura. "Ano ba ito? Sino ang gumawa nito?" Ang buong hallway ay nagkagulo. Lumabas ang mga pasyente at miyembro ng pamilya upang tingnan. Isang matandang babae ang bumulong sa kanyang anak. Sila iyan, ang magkasintahan mula sa dagdag pa ng isa. Deserve nila iyan. Tumakbo ang doktor sa silid na humihingi sa mga nurse na linisin ang kanilang balat at maglagay ng neutralizing agent. Ngunit ang kahihiyan ni Rogelio at Andrea ay public na, imposible nang pigilan. Ang video ni Aling Pilar na dinala sila palabas sa isang stretcher ay kumalat sa buong kapitbahayan at sa social media. Nasa hallway ako nakikinig sa mga bulungan. Pakiramdam ko ay nasasaksihan ng buong mundo ang pagbagsak ng 2 traitors na iyon. Nang kumalat ang crowd, pumasok si Danilo sa silid na may hawak na makapal na folder sa kanyang kamay. Tinawagan ko siya sa sandaling umalis ang ambulansya, humihingi na kunin niya ang envelope na may ebidensya na nasave ko sa drawer at ang 2 divorce papers na inihanda ko. Inabot niya sa akin ang folder. Ang kanyang tingin ay walang laman ng walang sinasabi. Binuksan ko ito, kinuha ang mga dokumento at inilagay ang mga ito sa mesa sa harap ni Rogelio at Andrea. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Ang aking boses ay malamig, ngunit matatag. 40 taon ng kasal ay nagtatapos dito. Pirmahan ninyo ito at pagkatapos ay gawin ninyo ang gusto ninyo hanggat mawawala kayo sa buhay ng aking anak at sa akin. Bumagsak si Andrea, umiiyak, tumitingin kay Danilo. "Mahal, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako." Ngunit tiningnan lang siya ni Danilo. Ang kanyang tingin ay kasing tigas ng bato at umalis ng walang sinasabi. Sinubukan ni Rogelio na hawakan ng aking kamay, ang kanyang boses ay nanginginig. "Elena, pakinggan mo ako. Hindi ko ito gusto." Umalis ako. Pinutol siya. "Huwag ka nang magsalita pa, Rogelio. Pinili mo ang daan na ito." Sumigaw siya ng desperado. "Elena, pakiusap." Ngunit pumasok ang nurse at nagbabala. "Tumahimik kayo. Ito ay ospital." Tumalikod ako at umalis nang hindi lumingon. Sa hallway, nakita ko si Danilo na nakasandal sa dingding, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Lumapit ako at inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat, ngunit hindi niya itinaas ang kanyang mukha. "Ma," bulong niya, ang kanyang boses ay sirang-sira. "Bakit kailangang si Papa? Bakit siya?" Hindi ako sumagot. Niyakap ko lang siya ng mahigpit, ibinahagi ang kanyang sakit sa sarili ko. Sa sandaling iyon, alam kong nawala na ni Rogelio at Andrea ang lahat, ang kanilang karangalan, ang kanilang kasal, maging ang kanilang maruming plano. Ngunit nawala rin ni Danilo at ako ang isang pamilya.
Umaasa lang ako na sa paglipas ng panahon, makakahanap kami ng kapayapaan. Ilang linggo pagkatapos ng iskandalo, ang aking panaderya ay mas abala kaysa dati. Ang maliit na kampana sa pinto ay hindi tumitigil sa pagring. Ang mga customer ay pumapasok at lumalabas nang may mga ngiti at papuri. "Elena, napakalakas mo," sabi ni Aling Pilar, hawak ang isang bag ng bagong flan. "Ang buong kapitbahayan ay ipinagmamalaki ka sa kung paano mo ipinagtanggol ang iyong negosyo ng pamilya sa gitna ng lahat ng dumi na iyon." Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya. Sinusuportahan ako ng mga tao. Tinawag nila akong isang malakas na babae, ngunit ako lang ang nakakaalam na ang lakas na iyon ay nagmula sa sirang piraso ng aking puso. Sa bawat pagtingin ko sa hurno kung saan ako nagtrabaho ng may pawis at luha sa loob ng 40 taon, naaalala ko si Rogelio at Andrea na gusto akong kunin ang lahat, ngunit nabigo. At nandito pa rin ako kasama ang aking panaderya, kasama si Danilo, at kasama ang isang bagong buhay. Lumipat si Danilo sa akin pagkatapos lamang ng araw na iyon. Hindi siya nag-usap ng marami tungkol sa nangyari, ngunit napansin ko ang pagbabago. Hindi na siya ang masayahin at laging tumatawa na Danilo na dati. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay mukhang malalim, na para bang may dala siyang sugat na hindi gumagaling. "Ma, gusto kong manatili dito sa loob ng ilang sandali," sabi niya sa akin sa unang gabi habang pumapasok siya kasama ang kanyang maleta. "Tutulungan kitang patakbuhin ang panaderya, makipag-usap sa mga nyakap ko siya. Naramdaman ko ang init ng araw na pinalaki ko at tumango lang ng walang tinatanong. Alam kong kailangan ni Danilo ng oras at ganoon din ako. Bawat umaga binubuksan namin ang panaderya ng magkasama. Inihanda ko ang hurno at inayos ang mga trays at sinuri ni Danilo ang mga invoices at tinawagan ang mga hotel at restaurant. "Ma, gusto ng Grand Hotel na dagdagan ang kanilang order ng matatamis na tawag niya sa akin mula sa cash register. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang karaniwang ningning. "Sige," sagot ko. "Kumpirmahin mo ang order. Maghahanda ako ng mas maraming." Ang mga simpleng sandaling ito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Wala nang peking tingin mula kay Rogelio, wala nang matamis at calculating na boses mula kay Andrea. Kami lang ni Danilo ang nag-aalaga sa kung ano ang mayroon pa kami. Ang mga hapunan ay kaming dalawa na lang ngayon. Umupo kami ng magkaharap sa maliit na kusina, kumakain ng simpleng pagkain. Minsan kanin na may beans at manok, minsan tinapay lang na may kape. "Ma, maaari mo ba akong gawan ng tanong niya sa akin isang gabi nang may mahinang ngiti, ang una kong nakita mula noong iskandalo?" "Sige," sagot ko, nabunutan ng tinik, ngunit kailangan mo akong tulungan na haluin ang tumango siya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na dahan-dahan ngunit tiyak na bumabawi kami. Nagsimula akong magbigay ng oras para sa sarili ko, isang bagay na halos hindi ko ginawa sa loob ng 40 taon. Sumali ako sa isang cooking club sa community center, kung saan ang mga babae na kasing edad ko ay nagbabahagi ng mga recipes at nagsasabi ng kanilang mga kwento. "Elena, ikaw ang gumagawa ng pinakamahusay na flan sa kapitbahayan," sabi sa akin ng isang babae, tumatawa nang magdala ako ng isang tray. Sumagot ako, nakangiti. Ito ay isang maliit na trick na natutunan ko sa Cebu. Nagsimula rin akong magsimba tuwing weekend. Uupo ako ng tahimik kasama ang ilaw ng stained glass windows sa aking mukha at magdarasal, hindi para kay Rogelio o Andrea, kundi para kay Danilo, para sa sarili ko, upang makita namin ang lakas upang sumulong. Minsan naglalakad ako kasama si Aling Pilar sa plaza ng bayan, nakikinig sa kanya na nag-uusap tungkol sa gossip sa kapitbahayan. "Alam mo, Elena," sabi niya, nagniningning ang kanyang mga mata. "Pinag-uusapan pa rin ng lahat si Rogelio at Andrea, ngunit sinasabi nila na ikaw ang nanalo." Ngumiti lang ako nang walang sumasagot. Nanalo ako, marahil. Ngunit ang presyo ay ang pagkawala ng aking buong pamilya. Nagsimula ring magbago si Danilo. Siya ay naging hindi gaanong tahimik at nagsimulang magkwento sa akin tungkol sa kanyang trabaho bilang bumbero. "Sinugpo namin ang sunog sa palengke kahapon," sabi niya sa akin isang gabi habang naghahapunan kami.
Napakadelikado, Ma. Ngunit sa kasamaang palad, walang nasaktan. Nakinig ako sa kanya, ang aking puso ay puno ng pagmamalaki. Pakiusap, mag-ingat ka, sabi ko, nanginginig ang aking boses. Ikaw lang ang natitira sa akin. Tiningnan ako ni Danilo ng may lambing. Huwag kang mag-alala, Ma, hindi kita iiwan na mag-isa. Ang mga salitang iyon ay parang gamot. Binalik nila sa akin ang pananampalataya na kahit na nawala ako ng labis, mayroon pa rin akong aking anak na laging makakasama ko. Isang hapon, habang punong-puno ang panaderya ng mga customer, umupo ako sa cash register, pinapanood ang paggalaw sa kalye. Ang kampana sa pinto ay walang tigil sa pagring. Ang amoy ng matamis na tinapay ay pumuno sa hangin. Tiningnan ko ang mga trays ng flan at pastries at inisip ang buong paglalakbay. Binuo ko ang panaderya na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Mula sa isang dalaga sa Cebu hanggang sa isang babae na alam kung paano magtiis. Gusto akong kunin ni Rogelio at Andrea ang lahat, ngunit nabigo. Napanatili ko ang aking panaderya. Napanatili ko si Danilo. At higit sa lahat, napanatili ko ang aking sarili. Dahil sa superglue at mustard ko, wala nang natira sa kanila. Ang panaderya, sa akin pa rin. Si Danilo kasama ko, ang sabi ng mga tao. Ikaw ang nanalo, Elena. Ngunit ang presyo, nawala ang pamilya. 40 taong loyalty, tapos naging usok lang. Ngayon, si Danilo at ako, dahan-dahan kaming bumabangon. Siya, nagtatrabaho sa mga invoice. Ako, nagmamasa ng dough. Simple lang, pero may kapayapaan. Mahalaga pa rin ang pamilya, mga kaibigan. Ngunit mas mahalaga ang dangal. Sana ay natutunan ninyo ang kwento ko. Paki-like at mag-subscribe. Ano ang inyong kwento? Kwentuhan ninyo ako sa ibaba. Hanggang sa susunod.